Ang TNT Tropang Giga ay nangangailangan ng isang sentro dahil merong injury ito si Brandon Roser at ang balita mukhang to si Poy Eram ay gusto rang magkaroon ng trade request sa ibang koponan. So ang isang posibleng senaryo dito ay magkaroon ng 3-team trade ang TNT, Rain or Shine at itong Magnolia. Ang Magnolia Chicken Templados makukuha itong si Poy Eram. Ang TNT makukuha nila itong si Kit Datu. Samantala naman itong Rain or Shine Elasto Painters ang makukuha nila ay si James Laput. Sa panig ng Magnolia, kapag nakuha nila si Poy Eram, ito ay merong inside-outside game. So magagamit siyang mabuti ni Coach Chito Victorero. Alam natin na nagre-recover pa mula sa knee injury itong si Eram. Pero nandyan si Ian Sanggalang at si Abu Tratter na magagamit nila habang mag-iintay. At sinabi ni Eram, 85% recovered na raw siya. So by the time mag-open yung bagong season, malamang ready to play na ito. So hindi magiging problema yan para kay Coach Victorero. Kung pupunta sa kanila si Eram, tandaan natin meron tong 3-point shot. So pwede yan gamiting stretch 4 nito si Coach Victorero at hayaan si Ian Sanggalang ang pumoste dito sa loob. Sa panig ng Rain or Shine, itong si James Laput, nakita nila kung gaano ka-importante ang isang big man na mahaba ang wingspan para depensahan si Junmar Fajardo. Kaya ito si James Laput, pwedeng gamitin niya na parang Brandon Bates nitong si Coach Yeng Giao dahil 6'10 ito. Plus, meron pa silang 2 draft pick sa darating na season na magagamit nila para kumuha pa ng mga big men na papalit dito kay Kit Datu. So, hindi malulugi ang koponan ng Rain or Shine kung sakaling pumasok sila sa ganitong klaseng trade. Sa panig naman ng TNT, kung makukuha nila si Kit Datu, ito yung big man na babagay talaga sa sistema ni Coach Chot Reyes. Ang problema dito kay Brandon Roser, kahit meron itong 3-point shot, mas prefer nito na maglaro sa loob. Pero parang hindi yan bumabagay dito sa sistema na ginagamit ni Coach Chot, kaya kadalasan taga-set lang ng screen itong si Roser. Itong si Kit Datu, dahil mas consistent yung 3-point shot nito, magagamit yan ni Coach Chot Reyes dito dahil pwede siyang i-set up nila Jason Castro at RR Pugoy para do sa mga 3-point shot niya. Kaya sa tingin ko, yung laro nito si Kit Datu mas bagay dito sa TNT Tropang Giga. Sa panig ng Magnolia, magandang makuha nila si Poy Eram dahil yan ay isang veterano na alam na kung paano lumaban sa playoffs. At syempre, dahil sa height nito, magagamit din yan sa depensa ni Coach Chito Victorero. Kaya sa tingin ko, hindi sila nagkakaroon ng problema pagdating sa adjustment sa laro nitong si Eram.